Tabi. Hey! Hoy, tabi kayo! Ay, nag-shoot ako dito. Ito po yung totoong butas. Doon lang sila nagmasa sa kabila. Ito po, fresh na fresh pa ang lupa. Sa wakas, pagkatapos ng 2 linggong paghahanap, ay sumuko na rin ang Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Kibuloy. Dumating na sa PNP Krame ang convoy ng mga pulis kung saan sinasabing sakay si Pastor Kibuloy. Ito na po ang convoy na nakikita natin ngayon. At pumasok na nga sila dito sa PNP Krame. Sinasabi na kasama dito at nakasakay si Pastor Apollo Kibuloy matapos siyang sumuko sa Davao City. Nagsiuwian na rin ang mga pulis na nakatalaga sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City matapos ang 16 na araw ng police operations para hulihin si Apollo Kibuloy. Nasa 2,000 na pulis ang nakabantay sa KOJC compound simula pa noong ika-24 ng Agosto. Ipinahayag naman ni Police Regional Office Davao Director Nicolas Torre, na si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, ang makakapagbigay ng mga detalye sa pagsukol ng pastor. Ayon naman kay Attorney Topacio, ay hindi raw nahuli si Kibuloy, kundi kusa raw itong sumuko sa mga awtoridad. Saad naman ni Senador Risa Hontiveros, "Mananagot ka, Apollo Kibuloy. You cannot outrun the law. You will not further delay justice." Abot kamay na ng mga victim survivors ang hustisya, salamat sa kanilang paglalakas loob na magsabi ng katotohanan. "We commend our law enforcement agencies for their tireless efforts and dedication, despite Kibuloy tactics." Magpapatuloy ang investigasyon ng Senado, para matuldukan ang sistematikong pang-aabuso, sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan. Bilang na ang araw ng tulad nilang naghahari-harian, nambabastos sa batas, at nang-aabuso sa kababaihan, kabataan, at kapwa nating Pilipino. Nakita natin, ang sitwasyon dito ay labas-pasok lamang ang mga miyembro ng KOJC, tila ay may programa sa loob. Normal lang naman na ang naging sitwasyon dito. Makita natin sa mukha ng mga members ay wala namang nag-iiyakan o nagalit o anumang mga reaksyon nila. At may sinubukan tayong kausapin kanina ng mga members ng KOJC. At no comment muna sila. Maging kanina si Attorney Dina Tolentino Fuentes, ang isa sa mga legal counsel ng KOJC, ay wala din siyang komento na ibinigay kanina at hintayin na lamang daw si Attorney Israelito Torreon, ng Chief Legal Counsel, na magbigay ng pahayag. Kanina ng alas 6 ng gabi ay nakatanggap tayo ng ulat na nasa kamay na ng mga otoridad itong leader ng KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy matapos ang 16 na araw ng PNP operations dito sa KOJC compound. Ngayon makikita natin nag-aalisan na ang mga pulis galing sa loob ng KOJC compound. Natutuwa sila na natapos na itong operasyon dahil makapagpahinga na sila matapos ang 2 linggong operasyon. Yan ang aalamin natin sa mga susunod na araw kung ano ba ang naging nangyari, no? Kung bakit paano nahuli o kaya sumuko itong si Pastor Kibuloy. Gusto namin makipagkwentuhan sa inyo, ano po ang nangyari itong maghapon na ito, at alam niyo po ba yung nangyari ng pagkakahuli or pagkakasuko ni Apollo Kibuloy? Yung pagkahuli ang particulars ng pagkahuli ni Pastor Apollo Kibuloy ay para pakitanong nyo lang sa SILG. Si SILG lang i-interview nyo dahil ang mga details nun ay hindi ko talaga alam. Okay, so pakina lang at hindi ko talaga alam ang mga details na. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao? I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng eroplano. So, and may convoy na pinalabas
KOJC. Ang kinikwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130 with itong... Hindi ko sigurado na sinundo ng C-130. Basta namataan natin ng C-130 na naglanding sa TOG 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport. Pinaguide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. So RD, ano po masasabi niyo kasi all the while, habang kayo ay busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi niyo, nandito si Apollo Kibuloy. Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating paghahanap. Dahil napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po masasabi nyo ngayon sa inyo pong sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate for 16 days, nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan. At sa ating, lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para ma-achieve ang mission na ito. So, maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Ano naman po masasabi ninyo, General, sa mga taga-KOJC? Well, ako'y nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon. At may mga pagbabangayan siguro, hindi pagkakaintindihan, at may mga engkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that this will be the start of the healing. At hindi tayo magkaaway ho. Hindi niyo ako kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibinigay sa akin na role, ibinigay sa aking trabaho. Kung kaya't ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive, on how we do it our way. Okay, 2 linggo kayong nag-ikot. Saan kaya nagtago si Kibuloy? Tama kami. Yung sa presentation ko, tama yun. So, we do think. Yung mga ang mga details, I'll just give you sa mga official press statement natin. Okay? So, ako'y nagpapasalamat lamang sa inyong pagkakataon sa ibinigay niyo sa akin. I do hope to see you tomorrow kung medyo malinaw na ang mga detalye. Okay? Ulitin ko lang, sir. Kanina, sir, yung 1 p.m. na deployment ng napakaraming pulis, ano sana yung plano ng PNP? Yun na yun. Whether he surrenders or not. Basta yun ang mga detalye natin. Sabihin na lang bukas. Okay? Sige. Marami mga boss namin. Papasalamat. Sige. Tuloy na muna tayo. Reaction niya, sir, na nahuli or na... Isa sa big relief. Nakakagaan ng loob. Makakatulog muna tayo. Bawi muna ako ng tulog. Alas 8 na. Alas 7 na. Bawi muna para makabawi man lang mga 6 na oras na tulog. Yung PNP, sir, nandun pa rin? Kailan kaya sila? Nagdi-demove na. Pinapauwi ko ng mga bata natin. Okay. Pwede niyo masabi, sir, kung ilang oras na tulog niyo? Pwede may mga na sleepless nights? Average siguro mga 3. Okay, magandang gabi po. 3 bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon, at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130, lulan po nitong mga nasabing individual, at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi, at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process, kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot, at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa
mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So, ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Maraming salamat po. Ba ng sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ? Sumuko o doon po mismo sumuko? Yes po. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po, yun lamang po. Ma'am, susunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil 5 katao po yan, sabay-sabay po silang binubuking po ngayon at na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon, although some of them based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP, but other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito, yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso po. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP, pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at 4 pa at papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least nitong proseso po na ito. Ma'am, saan in particular sila nagtago? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong naisampa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Pero hindi po underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have any information on that po. Basta importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap po. Ma'am, same lang ba yung room na can you give us kung merong aircon, merong wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po silang kwarto po madidinene, but meron na pong plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay pinagplanuhan na rin po kung saan po silang mga selda po mapupunta. But magbibigay po kami ng additional details as we go along. Definitely magkakahiwalay sila. Most likely po. Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad sa plano, ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na papatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP sina Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.